Tingnan mo to ate. Sigurado ko na bagay kay ligayang roba na to. Lumapit si Camila kay Emma dalang isang kulay pulang roba. Tama ka. Kinuha to ni Emma at sinipat. Hindi ba masyado naman yata tong maiksi? Akala ko ba gusto mo magkaapo ka agad? Sabat ni Clara na abala sa pagpili naman ng mga nighties. Paano ka magkakaapo ka agad kung hindi mo bibilhan ng revealing clothes ang future manugang mo? Saka basta si Ate Camilang nagrekomenda, siguradong walang palpak. Sa bagay, tama ka. Narito ngayon ang tatlong ginang sa isang mall. Tinawagan ni Emma ang dalawa upang magpasama at magpatulong na bilhan ng mga bagong gamit si Ligaya. Ate, nagmamadaling lumapit muli si Camila kay Emma, bitbit ang isang manipis at maliit na tela. Mas maganda kung ito na lang ang bibilhin natin para kay Ligaya. Sigurado na maglalaway si Ashton sa kanya kapag nakitang suot ito. Sabay-sabay na bumaba sa kanila-kanilang sasakyan ng tatlong ginang. Nang makita sila ng mga security guards ay kaagad na yumukong mga to bilang pagbibigay galang. Pagkasakay nila sa elevator, hindi mapigilan ni Clarang magkomento. Hindi ba't parang sobrang dami naman yata ng pinamili natin? Ano ka ba? Tama lang ito. Hindi lang naman isang beses magroromansahan ng mga bata. Ani Camila. Pagkarating sa opisina ni Ashton, nagsanyasan pa sila kung sinong kakatok. Baka si mamaya ay may ginagawa palang kababalaghan ang dalawa sa loob. Tumikim si Emma bago mahinang kumatok. Ashton, anak? Ligaya? Papasok kami ng mga tita nyo, ha? Kumunot ang noon ng tatlong ginang na madatna na walang tao sa loob. Sabay-sabay na tumingin sila sa pintuan ng banyo. Hindi kaya napahagikik si Camila, maging si Emma at Clara'y abot langit ang ngiti. Pero ngiti nila'y dagling naglaho nang makitang si Ashton lamang ang lumabas. Anak, Diyos ko, sinong sumapak sa'yo? Dali-daling nilapitan ni Emma ang anak na makitang malaki nitong pasa sa mukha. Sumingasing ang ilong ni Camila. Magbabayad ang nanapak sa pamangkin ko. Sabihin mo, sinong gumawa sa'yo nito para mapatumba natin? Natampal naman ni Clarang noo habang pinapakinggan ang mga pinagsasabi ni Camila. Mapatumba? Napanunok si Ligaya ng laway nang marinig ang sinabi ng tita ni Ashton. Sa sobrang kaba niya ay parang masusuka pa yata siya. Katatapos lang kasi niyang kumain ngayon. Iha, mabuti naman at dumating ka. Agad na lumapit ang tatlo sa dalaga at bumeso. Kilala mo ba ang walang hiya na gumawa sa anak ko nito? Bumuga ng hangin si Ashton bago naupo sa kanyang swivel chair. Hindi sinasadyang nasipa ako ni Ligaya nang maglambingan kami kagabi. Wala ito kaya hindi niyo kailangan mag-alala ng ganyan. Sabay na napao ang tatlong ginang bago sumulyap kay Ligaya na ngayon ay namumula ang buong mukha. Nasipa daw dahil naglambingan sila. Nasipa ka mo kasi manyak. Pinaypay ng dalagang mukha gamit ang daliri niya. Hindi lang ang mukha niyang nagiinit ngayon, pati ang ulo niya. Sandali po mga tita. Bakit po? Tarantang-ani niya nang bigla siyang hilahin ng tatlo palabas ng opisina dahil ang floor na ito exclusive lang para sa higher position. Walang ibang empleyadong makakita sa kanilang magkakasama. Napaawang ang labi niya na makitang napakaraming paper bag sa labas. Para sa iyo ang lahat ng ito, Ligaya. Pupunta kami sa bahay niyo mamaya para ihatid ito at palitan ng ibang gamit doon. Gusto ko sana naming isama para masukat mo mga to pero baka magalit si Ashton kapag kinuha ka namin. Humagikik si Emma. Ayaw pa naman ng anak ko na mawala ka sa paningin niya. Napangiwi siya. Ayaw, kung wala lang silang kasunduan, baka matagal na siyang binura nito sa mundo. Sige po mga titas, kayo nang bahala. Kilala niyo naman si Babe. Masyado akong mahal kaya nga kahit pag-ihi ko gusto pang kasama ako. Aniya sabay peking tumawa. Nanigas ang katawan niya nang maramdaman ang presensya ng binata sa likuran niya. Nagbukas sara ang labi at ilong niya. Oo, galit na galit talaga siya dito. Kung hindi lang niya iniisip ang kuya niya ay baka hindi lang sipa sa muka ang ginawa niya dito. Inabutan siya ng mommy ni Ashton ng milk tea. Para nga pala sa'yo, Ligaya, pinalagyan ko yan ng maraming pearl. Yan kasi ang gusto ng kabataan ngayon. Ayos ka lang ba? Tanong ng ginang ng masamid ang dalaga. Ayos lang po. Salamat po tita. Hindi pa siya nakakainom pero parang nabilaukan na siya. Pearl? Perlas? Halos sumusok ang ilong niya nang maalalang pagsilip ni Ashton sa pagitan ng legs niya. Pagkatapos magpaalam sa kanila ay umalis na ang tatlo. Wala sana siyang balak tingnan si Ashton pero nakaharang ito sa daan. Ang sarap pandilata ng mata, kaso lang kapag nakikita niya kung gaano kalaki ang pasa nito sa mukha
ay umuurong ang tapang niya. Mukhang sa sobrang galit niya ay napalakas ng sobrang sipa niya. Well, deserve naman ito ng impaktong yun. Why are you angry? You kicked me, remember? Huwag kang titingin sa kanya, Ligaya. Wag. Pigil niya sa sarili niya. Nakayuko siyang sumagot. Nagtatanong ka pa talaga? Kung hindi ka tumingin sa pinagbabawal na perlas, hindi ka masisipa. Nag-isang linyang kilay ni Ashton. Hinawakan mo ang hotdog ko. So, kasalanan ko pa. Saan ka nakakita ng minamasahe hindi hinahawakan at pinisil-pisil? Napatingala si Ligaya sa sobrang inis. Imamasahe na nga ang toothpick mo, nagagalit ka pa. Toothpick? Nag-isang linya ang kilay ni Ashton. Anong palagay niya sa akin? Jutes? Tinanong kita at sinagot mo pa nga ako ng ulo ang unahin ko. Gagawin ko na nga gusto mo. Balak mo pa akong balian ng braso. Pinakita niyang braso na may pasa. Nakita mo ng ginawa mo? Sinaktan mo mga braso ko. Nakitaan mo pa ako. Sumusobra ka na. Wait, tinaas ng binatang kamay upang patigilin si Ligaya sa walang tigil na pagsasalita. Do you even listen to me while we're in the kitchen? Taas noong sagot nito ng dalaga. Oo. Binibiro nga lang kita kaso sineryoso mong biro ko. After that, did you hear what I said? Natigilan si Ligaya sa pagkakatanda niya. May sinasabi pa ito sa kanya pero nagmamadali siyang umalis ng kusina. Ang sabi ko, imasahe mo ang ulo at likod ko. Hindi ko sinabing napahilot sa sintidong binata. Kung ganun ay, nanlaki ang mata ni Ligaya, wala sa sariling napaupo siya sa upuan niya nang makapasok sila sa loob. Ulo sa itaas palang tinutukoy nito at hindi ulo sa ibaba. Ah, kahit na. Ulo man sa ibaba o sa itaas ang sinasabi mo, hindi mababago no na nakitaan mo ko. Hanggang pag-uwi ay mainit ang ulo niya. At the same time nahihiya din siya. Pagkatapos niya magluto, umupo siya sa sofa. Nalimpungatan siya ng maramdaman na may malamig na bagay na dumadampi sa balat niya. Namulatan niya si Ashton na dinadampian ng cold compress ang braso niya. Hindi niya namalay na nakatulog pala siya. Hihilahin niya sana ang braso niya, pinigilan siya ng binata. Stay still, these bruises doesn't look good on your skin. Gusto niya sanang sabihin na kasalanan mo to, pero muli itong magsalita. I apologize, my body moved involuntarily and this is the result. Huminto to sa pagdampi ng cold compress at tumingin sa kanya. Next time, intindihin mo lahat ng sinasabi sa'yo to avoid situations like this. Napalabi siya at hindi sumagot. Habang dinadampian nito ang pasa niya, tumitik siya sa mukha nito. Sorry din ha, dahil sa akin nagmukha kang panda. Ikaw kasi nakita mo na nga nakabuka ka yung legs. Sisilip ka pa. Ayan tuloy, tinamaan ka. Napahinto ito sa pagdampi ng cold compress sa balat niya. Sandali itong lumunok, ngunit walang nakikitang expression sa gwapo nitong mukha. Dahil may kasalanan din ako at nilagyan kita ng pasa sa mukha, hindi kita sisingilin. Pero sa susunod na makita mo ulit ang forbidden pearl ko, walang tawad-tawad. Bayad agad ha. Hindi ito mimik. Ashton, tawag niya dito. Nang tumingin ito sa kanya, ginusto niyang legs niya. Maputi at makinis no? Nang kumunot ang noon ito, ginusto niyang perlas niya. Ang sabi ko, wala kang maipipinta sa singit ko kasi maputi at makinis. Teka, aray naman! Daing niya nang dumiin ang pagdamping nito sa pasa niya. Stop talking about your pearl, Ligaya. Believe me, baka pagsisiyahan mo sa susunod na gawin mo ulit ito. Tingnan mo to. Kanina lang ang bait niya nung nagsasorry, tapos ngayon nagagalit. Tinignan niya ng pagitan ng legs niya. Hindi kaya, natutup niya ang bibig ng maalalang sinabi ni Tita Emma sa kanya noong nakaraan. Mabuti na lang at nakilala ka namin, Ligaya. Kung hindi iisipin namin na talagang hindi mahilig sa babae ang aking anak. Oh my, mukhang tamang mommy ni Ashton. Hindi mahilig sa perlas ang binata. Sinundan niya ng tingin ng binata na papalayo na. Mukhang wala naman siyang dapat ikabahala kahit nakitaan siya nito. Mukhang hindi naman perlas ang hanap nito. Espada din? Ah! Nangihinayang na napailing na lang si Ligaya. Nakakapanghinayang na naman kasi talaga kung magiging backlash si Ashton. Bukod sa ubod to ng yaman, ubod din to ng gwapo, tapos gifted pa sa laki ng ano, tapos lalaki din ang hanap. Kawawa naman si Tita Emma. Umaasa na magkakaapo kay Ashton. Naghintay pa siya ng 20 minuto bago umakyat sa kwarto nila. Pagdating niya sa kwarto ay nakita niya si Ashton na nakahiga na. Mukhang tulog na yata. Pagkatapos niyang maligo ay lumabas siya na nakaroba. Sinilip niya pa ang binata para siguraduhin na tulog na nga ito. Nang matapos siyang mag-blower,
ay saka siya pumasok sa walk-in closet. Napansin niya agad na may nagbago. Bukod sa napalitan ng kulay ng mga cabinet, kapansin-pansin din ng dim red, blue and green light na ilaw sa loob. Patay sindi pa ito kaya naman feeling niya nasa loob siya ng club. Akala niya ay maghahatid lang ng mga pinamili sila Tita Emma. Pero mukhang pinapalitan itong lahat ng mga designs at ilaw dito. Kumulit ang noon niya nang mapansing wala ng mga lumang damit sa mga cabinet na naroon. Kahit ang mga terno na pantulog ay wala na sa mga nakahanger. Matagal-tagal na rin kasi siya dito, kaya kabisado na niya mga laman ng mga cabinet dito. Teka, nasa na bang mga yun? Halos sinalughog na niya lahat ng mga gamit na naroon pero wala siyang ibang nakita. Maliban sa mga tong underwear, lingerie, tibak underwear at mga 90s dress na sobrang nipis at lagpas lang ng flower ang haba. Ashton! Pinuntahan niya kaagad si Ashton para magsumbong pero naabutan niya ito na nakaupo na sa gilid ng kama. Nanakawan yata tayo. Hinila niya ito sa kamay. Nawawalang mga gamit ko. Ang iniwan lang nila yung mga bagong binili ng mami mo. Tignan mo. Nilapitan ni Ashton ng mga jewelries na naroon. I doubted it. Kung may nakapasok, dapat wala na mga alahas na to. Ha? Bakit nawawala ang... Natigilan si Ligaya. Naalala niyang mapanood yung ngiti ni Tita Camila bago umalis kahapon. Hindi kaya... Napalunok siya ng laway. Paano naman siya makakapasok ng trabaho kung walang ibang narito kung hindi mga ganito? Tsk, I'm sure that this is their fault. Malinaw na tukoy ng binata sa inat ng mga titas nito. Natampa ni Ligayang noo. Bakit naman nila gagawin to? Alam naman nila na may work ako. Saka hindi ko bet ang mga kuling nila. Maktol niya. Nag-isang linya ang kilay ng binata. What? Hindi makapaniwalang react nito. Ang sabi ko, hindi ko bet ang kulay nila. Dapat light pink, light blue or bright yellow. Mas bagay yun sa akin. You're worried because you didn't like the color? Tumango ang dalaga. Sige na, labas na. Magbibihis na ako. Magpapabili na lang ako kay Wako at ipapahatid dito bukas ng umaga. Teka, bakit ganyan ka makatingin? Nagdududang tinignan ni Ligayang binata. Hindi kaya gusto niya siya na magsuot ng mga tong? Isip-isip niya. Kanina pa kasi niya napapansin ang paglunok nito ng laway habang tumitingin sa mga underwears at sa kanya. Mukhang ayaw ng kaagaw. Sorry na lang siya dahil sa akin to binili ni na Tita Emma. Hinintay niyang makatulog si Ashton bago siya nagbihis. Dahil booking na niya ang sekreto ni Ashton, wala nang dahilan para mailang siya. Pagkatapos magsuot ng black nighties ay saka siya nahiga sa comforter na inilatag niya. Hindi niya talaga maintindihan minsan kung paano mag-isip ang mga matatanda sa pamilya ni Ashton. Anong nakain ng mga ito para kunin ang lahat ng mga casual at formal wear dito at palitan ng mga, ay naku, makatulog na nga lang. Bumangon siya na makaramdam ng uhaw. Nalukot ang mukha niya nang makitang wala ng mineral water sa mini fridge. Sa kwarto, kumunot ang noon niya nang mapansing wala si Ashton sa higaan nito. Saan kayo nagpunta yun? Pagkababa niya ay uminom siya ng tubig. Pabalik na sana siya nang makitang pababa si Ashton. Basa ang buhok nito at tumutulo pa ang tubig dito. Naligo ka? Bakit? Hindi naman mainit ah. Hindi to sumagot. Dumaan lang ito na parang hindi siya nakita. Ang sungit ha. Sinundan niya ito hanggang sa makarating ito sa minibar. Mukhang nainitan nga ito dahil naka-boxer shorts lang ito. Tumalikod siya at mahinang humagikik. Nakita niya kasi ang bakat nito. Sayang talaga, kaso lang rainbow ang dugo. Ay, kabayo! Napasingap siya sa gulat ng pagharap niya. Ay nasa harapan na niya ito. Madilim ang tingin nito sa kanya habang may hawak na baso na may lamang alak. Teka, bakit naman ang sama ng tingin mo? Narinig mo bang sinabi ko? Nang hindi to sumagot, itinapik niya ito sa matipuno nitong braso. Huwag ka mag-alala, babe. Safe ang sikreto mo sa akin. Lalong dumilim ang mukha nito. Tumingin pa ito sa brasong tinapik niya. Mukhang hindi yata nito gusto na hinahawakan. Weren't you furious earlier because I saw something I shouldn't have? Then why are you dressed like that now? Ito ba? Wala na kasi ako masuot dahil inubos lahat nila Tita Emang lahat ng mga pantulog ko. Saka maganda naman at bagay siya sa akin. Humahagikik na hinampas niya ito sa dibdib. Huwag ka nang mainggit, okay? Hayaan mo, papahiramin kita kapag nakabili na ako ng mga colorful na ganito. Nagsalubong ang kilay ni Ashton. Napapitlag si Ligaya nang malakas na ilapag ng binata ang baso sa counter. What did you say? Hindi may pintang mukha na tanong nito sa dalaga. Tinuro ni Ligaya ang suot kaya naman otomatiko na tumingin doon ang binata.
Ang sabi ko, huwag kang mag-alala dahil papaharimin kita. Ay, ano ba? Tiliniligay na bigla siyang hatakin sa braso ni Ashton at isandal sa counter. At bakit naman ako manghihiram sa'yo niyan? Lumunok ng laway ang dalaga. Para pareho tayong sexy? Dumilim ang mukha nito. Sandali naman, bakit ba nagagalit ka? Malibang sagot ko? Shit, Ligaya, what's gotten into you? Why do you think I'd want you to wear that? Gusto niya sanang sabihin na kasi backlash ka. Ang kaso lang mukhang galit na galit ito. Ibig kayang sabihin mali ang iniisip niya? Kung ganun pala, nalaki ang mata niya. Kung hindi to backlash ay, niyakap niya sarili niya. Hindi rainbow ang dugo mo? Napasinghap siya nang itinukod nitong dalawang kamay sa magkabilang gilid niya habang nakayuko ito sa kanya. Ashton, sobrang lapit ng mukha mo. Do you know I'm still awake? Putol nito sa kanya. Aba malay ko, bakit ako ang tinatanong mo? It is because you were splayed open, exposing your pearl in front of me. Bakit? Hindi naman maingay ang pusi ko ah. Namilog ang mata niya nang maunawaan ang ibig sabihin nito. Sinasabi mo bang? Yes, it because of you. He stated using his horse tone, and just a second, he grabbed her waist and put her under the counter. I'm not gay, Ligaya. I eat raw food when it's in front of me. Do you want me to eat you? Walang pasakali ng tanong nito. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa pandinig ni Ligaya. Walang hiya kang Ashton ka. May araw ka din sa akin. Ngit-ngit na bulong niya habang nakatingin ng masama sa binata na abala sa binabasang paperworks. Dahil sa sinabi nito kagabi, hindi siya nakatulog samantalang ang damuhong ito ay masarap ang tulog kagabi. Paano kung hindi niya ito nasipa sa pagitan ng mga hita? Nakain na kaya siya? Napanunok siya ng laway habang nakatingin sa talaba na nasa harapan niya. Hoy Ligaya, hindi ka ba kakain? Luto ng talaba oh. Pukaw ni Mandy sa dalaga. Nagkatinginan ito't si Rhea. Kanina pa nila napapansin ang pananahimik ni Ligaya. May problema ba Ligaya? Kanina ka pa kasi tulala dyan at nakatingin lang sa mga pagkain. Sayang naman ang treat ni Rhea kung hindi natin susulitin ang only seafood dito. Oo nga naman Ligaya oh, mabuti pa kumain ka ng marami. Heto oh, kumain ka rin ng talaba. Anong malay natin baka swertehin ka at makakagat ng perlas katulad ng lalaki sa kabilang mesa? Sandali, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Rhea na masamit si Ligaya. Ayos lang ako, nakangiwing sagot ng dalaga. Nagtakip siya ng mata. Ayaw niyang makakita ng talaba o perlas. Iba ang nai-imagine niya. Dapat mag-enjoy siya sa pagkain ngayon dahil libre to. Pero dahil kay Ashton, hindi niya ma-enjoy ang kumain ng seafood ngayon. Nagaya kasi si Rhea ngayon na kumain sila sa labas. Libre daw nito dahil nanalo to sa Easy to Lotto. Kumain sila sa Only Seafood dito banda sa may Quezon City. Pumayag siya agad, hindi dahil libre kundi para umiwas kay Ashton. Sakto naman na nalaman niyang hindi rin ito uuwi ng maaga ngayon dahil makikipagkita ito sa kaibigan na dumating galing sa ibang bansa. Kaya libre siyang gumala at lumabas. Wala siyang pagsisilbihan ngayon. Alam niyo na bang balita tungkol sa finance department? Mihinang bulong ni Mandy. Tinanggal na daw ang head pati ng ama niya. Muntik na naman siyang masamid. Talaga? Kunwari ay tanong niya. Tumango si Mandy. Oo, ang balita pa nga daw ang mismong fiancé ni Sir Ashton ang dahilan. Dugtong nito, buti nga sa kanya, masyado siyang ambisyosa. Nakuha pa niya magpanggap na fiancé ni Sir. Ang lakas ng loob niya. Sinabi mo pa, ani naman ni Rhea. Nakakahiyang ginawa niya sa totoo lang. Biruin mo, sa dinami-dami ng pwedeng lokohin, ang napili niya yung fiancé pa talaga ni Sir. Napalunok siya ng laway. Talaga? Binalak niyang lokohin? Saan niyo naman narinig ang balitang yan? Eh di saan pa nga ba? Eh di sa finance mismo. Namutla si Ligaya. Naku, katapusan na ng pagpapanggap niya. Baka mamaya siya ng pag-initan ng mga galit kay Ashton. Sinabi nila kung sinong fiancé ni Sir. Kabadong usisa niya. Umiling si Mandy. Nakilala ng mga high officials pero hindi naman sila nag-drop ng pangalan. Kaya nga hinala ng mga employees, mayaman talagang fiancé ni Sir at galing sa mayamang angkan. Nakahinga si Ligaya ng maluwag. Mabuti naman kung ganun, akala niya nabunyag na sa buong gusaling identity niya. Hindi na nga siya makatulog ng maayos dahil kay Ashton, dadagdag pang mga tungkol dito. Ligaya, siya nga pala, sigurado ka ba na pwede ka ngayon? Baka kasi mamaya magalit ang nobyo mo. Nagaya din kasi si Rhea na mag-bar sila mamayang 10:00 ng gabi.
Pumayag naman siya, pero bago yon, dadaanan muna siya sa bahay ni Jamaica para bisitahin to. Natigilan siya. Ha? Nobyo? Tumango si Mandy. Hindi ba nobyo mo yung payat na lalaking naghahatid sa'yo kaninang umaga? Ah, si Wako. Ano ba kayo? Kaibigan ko lang yun. Dahil wala siyang masusuot, tinawagan niya ito para bilhan siya ng formal na damit na masusuot ngayon ng pasok sa opisina. Sakto namang nakita ng dalawa si Wako kanina. So single ka? Nakataas kilin na tanong ni Mandy. Naisip niya bigla si Ashton. Hindi pa naman sila kasal, so hindi niya ito asawa. Hindi rin sila totoong mag-fiancé. Ibig sabihin single pa siya. Sasama ba ako na mag-boys hunting mamaya kung tikan na ako? Aniya sabay hagi cake ng tawa. Hindi naman malalaman ni Ashton na pupunta siya ng bar. Pagkakataon na niya para makakita ng maraming gwapong hindi iniisip na aksaya lang sa oras o makipaglandian sa iba. Yun kasi ang motto niya noon, na aksaya lang sa oras ang lumandi. Kesang lumandi, magtatrabaho na lang siya. Pero nag-iba ng ihip ng hangin ngayon, marami na siyang pera kaya pwede na siyang maghanap ng fafa. Pagkatapos magpaalam, pumunta siya sa bahay ni Jamaica. Ligaya! Jamaica! Agad na nagyakapan silang dalawa na magkita. Nang malaman nila Leader Jong na dumating siya, dumating to kasama nila Anton. Pinatikim pa siya ng mga ito ng bagong recipe nila na sikat ngayon ng barangay nila. Tikman mo Ligaya, ginataang tahong, sigurado kung masasarapan ka dito. Pagmamalaki ni Edgar. Ligaya para sa'yo, perlas galing pa sa probinsya namin, sabi naman ni Anton. Tahong, perlas, talaba, perlas, tumingala siya at bumuga ng hangin. Pati ba naman dito? Mukhang wala ka yata sa mood. Bakit pinagalitan ka ba ni Boss Ashton? O sisa ni Leader Jong? Oo nga Ligaya, saka bakit ang laki ng eyebag mo? Hindi ka ba nakakatulog ng maayos? Sa bagay, kahit ako hindi rin makakatulog ng maayos kung kasama ko si isang bayang katulad ni Boss Ashton. Dugtong ni Anton. Pero ang laki ng tulong niya sa atin ha, kahit may nagawa kaming kasalanan, pumayag pa rin siya na ipasok kami bilang cleaners. Ang laki pa ng sahod. Kaya kung ako sa'yo Ligaya, akitin mo na totohanin ang pagiging fiancé sa kanya. Makakapag-asawa ka ng gwapo, yayaman ka pa. Sabi ni Wako na kadarating lang. Hoy, wag niyo nga ako mareto-reto sa damuho na yon. Hindi namin type ang isa't isa no, inis na sabi niya. Naalala niya biglang sinabi nito kagabi sa kanya. Do you want me to eat you, Ligaya? Namulang mukha niya. Wah, makaalis na nga lang. Jamaica magbihis ka. Aalis tayo at maghahanap ng fafa sa bar. Aya niya sa kaibigan. Kumunot ang noon ni Ashton na makitang laman ng suitcase na ipinadala ni Axus sa kanya. Where's the latest model? Bumaling siya sa tauhan ni Axus. I have this kind of gun. And your boss knew about that. Sa akin ba talaga to para kay Hero? Nang makita nitong laman ng suitcase ay napalunok to ng laway at namutla. Pasensya na boss, mukhang mali ang suitcase na dadala ko. Shit, I've waited for almost 2 months to have that. Tapos ngayon sasabihin mong nagkamali ka. Pinakaayaw niya sa lahat ang pumapalpak sa simpleng trabahong kagaya nito. Napalunok laway ang lalaki, niyang paghinga ay pigil nito sa takot na baka mabaril ng binata. Nang dumating si Hero, nakita nitong namumutlang lalaki kaya sumenyas to nang iwan sila ng kapatid. Relax, kanina ko pa napapansin na mainit ang ulo mo simula nang dumating ka. May problema ba sa kumpanya? Pumilig ang ulo ni Ashton. Saka naglabas ng isang pakete ng sigarilyo sa bulsa at nagsindi ng isa. Kumunot ang noon ng kapatid niya. You're smoking. Maybe something occupied your mind. Kilala siya ni Hero. Hindi siya naninigarilyo nang walang iniisip. It is about your fiancé? Nang mapahintong binata sa pagbuga ng usok ay natawa si Hero. Himala, nagawang sirain ng babae ang mood mo. Ikaw ba talaga yan? She's not just a woman. She's my fiancé at makulit at matigas ang ulo niya. Kaya kahit sino masisira ang mood dahil sa kanya. Tinaas ng kapatid niyang kamay. Daig pa niya ang tinubuan ng sungay nang tumingin ito sa kanya. So, tama nga ako na si Ligaya ang dahilan kaya mainit ang ulo mo. And why is that? Nalukot ang mukha ni Ashton nang maalalang ginawa nito kagabi sa kanya. She kicked my balls again. That woman really knows how to annoy me. Kapag naalala niya kung gaano kasakit ang sipa ng babae sa pagitan ng hita niya, ay kumukulong dugo niya sa inis. Because of what he said, she would kick his ball just like that. Shit, kapag itong nagsalita o humawak, kasalanan niya. Kapag siyang nagsalita o aksidenteng nakahawak, kasalanan pa rin niya. Woman. Good evening guys. Oh, what's the problem? Bakit nasa basement kayong dalawa? Napakong tingin ni Sander na kadarating lang sa mukha ni Ashton na hindi maipinta.
Mukhang bad trip ka kaya, Ashton. Don't tell me na si Ligayang dahilan. Madilim ang mukhang tinignan ni Ashton ng pinsan. What the heck? Paano nahulaan ng mga to ng babaeng yun ang dahilan? Kaya mainit ang ulo niya. Tumawa naman si Sander na parang nabasang nasa isip niya. I've never seen you make face like that, Ashton. Kaya sino pa nga bang iisipin namin na dahil kung hindi ang fiancé mo lang? Pagkatapos maubos ang sigarilyo, pinatay ito ng binata sa ashtray na naroon. Inayos niyang composure para hindi na makatanggap ng pang-asar kay Sander. Kilala niyang isang ito, mapang-asar na babaero. Do you like her? Otomatikong kumunot ang noo niya nang marinig ang tanong ni Sinon. Kadarating lang nito kasamang triplets na anak ng Tito Jason niya na sina Chad, Janry at Chester. Maya-maya dumating din sina Ax at Senya. Hindi sumagot si Ashton. Nilinis niya ang baril na kinuha niya sa mga collection niya. He chose not to answer them because they knew him. Once he opened his mouth, they automatically knew when he's lying. Dude, may kaibigan ako na nagbukas ng bar ngayong gabi. And the drinks there are free. Singit ni Sander habang tutok na tutok ang mga mata sa cellphone. Mukhang magandang pumunta dun ngayon. Napailing si Ax. Mula sa kinatatayuan niya, nakita niya kung anong tinitingnan ni Sander sa cellphone nito. It was lovely. Mukhang malakas ang tama nito kay Lovely hanggang ngayon. Hindi kumilos si Ashton sa kinatatayuan. Alam nilang hindi ito sasama sa kanila like he always did. Hindi ito mahilig sa mga nights out. Sanay na sila dito. Nakangising umakbay si Sander sa binata. Alam mo bang may nakakita kay Archie na nandun kasamang ibang babae? Shit, mura ni Ashton na ngayon ay namumula ng mukha sa galit. Napailing naman sila Chester sa narinig sa sinabi ni Sander. Mukhang napasobrang biro nito. If you're lying, I swear, pasasabugin kong sasakyan mo. Wah, calm down dude. Tumatawang sabi agad ni Sander. Mabilis siyang lumayo sa binata. Para namang magsisinungaling ako sa iyo tungkol sa ganitong bagay. You better be, Sander. Turan ni Ashton bago nagpatiunang sumakay ng elevator. Hanggang ngayon ay galit pa rin to kay Archie dahil sa ginawang pangiiwan kay Angel. Hindi nila ito masisisi. After all, prinsesa si Angel ng kanilang pamilya, ngunit sinaktan ng lalaking yon. Walang tigil sa pagsasayaw sila Ligaya sa dance floor ng bar kasabay ng malakas na music. Para silang nakawala sa hawla nila Jamaica. Go sexy, dance for me, sigaw ng isang AFAM sa kanila. Nagkatingin na sila Mandy, Jamaica at Rhea at sabay-sabay na lumapit dito. Guwapo kasi ang AFAM, matangkad din at malaki ang katawan. Ligaya, humahangos na lumapit sa kanya si Jamaica. Akala ko ba maghahanap ka ng fafa dito? Bakit nandiyan ka lang sumasayaw? Ang daming hot fafa oh. Ang daming AFAM at mukhang masasarap. Kilig na sabi nito. Tumingin siya sa pagitan ng hita ng mga AFAM. Mukhang malaki naman pero mukhang mas malaki pa rin ang espada ni Ashton. Sinampal niya ang pisngi. Ano ba yan Ligaya? Nandito ka para maghanap ng AFAM na gwapo at mayaman. Hindi ka nandito para isipin ng Ashton na yon. Parang baliw na sita niya sa sarili. Tama, mag-e-enjoy siya ngayong gabi. Walang makakapigil sa kanya na maghanap ng gwapo at mayamang AFAM na may malaking hotdog. Magpapakasaya siya at aalisin sa isip ang pekeng fiancé niya. Malakas na siniko siya ni Jamaica at ninusong isang AFAM na panay ang kindat sa kanya. Mukhang type ka ng papabol na yun, Ligaya. Ang gwapo, mukhang anghel. Nag-flip siya ng buhok. It's my turn. Sisiguraduhin niya na magiging masaya ang gabing ito sa kanya. Ano kayang mangyayari sa paglabas ni Ligaya kasama ng kanyang mga kaibigan? Sinong lalaki mukhang planong lapitan ni Ligaya? At sa isang bar kayang punta ni Ashton na pinuntahan din ni Ligaya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.